Yung ganitong klaseng spaghetti, mga mi. Hindi tinipid sa lasa at sarsa. Pero papaano nga ba ang tamang paraan ng pagluto nito? Kaya ako interesado ka, tara samahan mo ko hanggang dulo. Sa recipe na ito, ang una muna nating lulutuin itong ating sauce. Kaya naman, magigisa na ako dito ng sibuyas at saka ng bawang. Kailangan mga mi, papalabasin muna natin yung aroma bago natin ilagay itong ating pork giniling. Kung ayaw nyo naman ng pork, pwede naman kayong gumamit kahit beef or di naman kaya chicken. Naglagay na rin pala ako ng asin at paminta, mga mi. Hinalo ko lamang ito at isusunod ko naman itong ating toyo. Yes, mga mi, maglalagay tayo niyan. Maglalagay na rin pala ako ng red bell pepper. Then, igigisa po natin ito ng mabuti. Yes, mga mi, para ma-absorb ng pork giniling ang lasa at aroma ng ating bell pepper. Para sa mas malinamnam na lasa, maglalagay din po tayo ng reno. Yes, mga mi, maglalagay tayo ng liver spread. Sa mga puntong ito, mga mi, kailangan po maigisa natin ito ng mabuti. Hanggang sa lumabas na nga po yung sariling mantika ng ating pork giniling. Yung tipong magiging ganito lang itsura niya, mga mi. Kaya naman, maglalagay na rin ako dito ng spaghetti sauce. Dito naman pala, mga mi, kayo na lang pong bahala mag-adjust kung gaano po karami yung gusto nyong ilagay. Bali, Filipino style po pala yung flavor na ginamit ko. Pagdating naman pala dito sa sauce, mga mi, dito naman pala sa pagluluto ng sauce, mga mi, ang pinakasekreto ko para mas malasa at matagal mapanis ang ating spaghetti. Niluluto ko ito ng mabuti, mga mi. Pero bago yan, ilalagay ko muna ito mga hiniwang hotdog. Isasabay ko na rin itong mga carrots, mga mi. Then, hahaluin ko lamang po ito ng mabuti. Pagkatapos ito, mga mi, tatakpan ko lamang po muna ito para mas mabilis pong maluto itong ating sauce. Paalala lang, mga mi, kailangan po lagi rin po natin itong hinahalo para hindi po masunog yung ilalim. Tinatakpan ko ito, mga mi, para maiwasan na matalsikan po tayo ng sauce. At habang niluluto pa nga natin ito sa mahinang apoy, dumako muna tayo sa pagluluto ng ating spaghetti pasta. Bali, nagpakulo lamang ako ng tubig, mga mi. Nung kumulo na nga po, naglagay lamang ako ng kaunting mantika. Then, saka ko na nga po inilagay itong ating mga spaghetti pasta. Dito naman, mga mi, kailangan po hinahalo din natin ito. At kailangan, mga mi, katamtaman lamang po yung pagkakaluto natin dito sa ating pasta para maiwasan po na ma-overcook ito. Hindi ko po pala naipakita, binalawang ko po siya ng malamig na tubig. Galing sa gripo na tubig, mga mi. Kailangan po talaga para ma-stop na po yung cooking process niya. At higit sa lahat, mga mi, para hindi rin po magdikit-dikit ang ating mga pasta. Pabuuan pala, mga mi, nailuto ko po yung ating sauce ng mga 40 minutes. Then, saka ko na nga po inilagay yung niluto natin na spaghetti pasta kanina. Kailangan talaga, mga mi, ilalagay po natin yan dito sa ating sauce para hindi po maging dry itong ating spaghetti. And syempre, mga mi, para mas masarap at mas creamy, naglagay na rin ako ng Eden cheese. Yes, mga mi, isa rin yan sa kukumpleto ng ating spaghetti. O ayan, mga mi, tingnan nyo naman itong ating spaghetti. Itsura pa lang, nakakatakam na. Papaano pa kaya kapag natikman mo pa? O ayan, mga mi, kesa mag-order pa kayo ng spaghetti sa Jollibee, pwedeng-pwede mo na itong lutuin sa kusina mo.